Disclaimer lamang. Ang mga impormasyong inilalahad sa video na ito ay batay sa mga ulat mula sa media, police reports, at mga isinagawang Senate hearings. Layunin ng video na magbahagi ng impormasyon para sa pampublikong kaalaman. Wala itong layuning manira o magbintang sa sinuman. Ang lahat ng nabanggit ay pawang mga ulat at pahayag mula sa mga opisyal na sources. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Para po sa ating mga balita ngayon ay kung matatandaan po ninyo, idinawit po ng whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero na si alias Totoy, ito pong pangalan ng isang general. I mean, retired general na siya. Si retired Lieutenant General Jonel Estomo. Para po sa mga hindi nakakaalam, siya po ay top 2 sa pinakamatataas na general noong panahon ni Pangulong Duterte. So nagsalita na po siya regarding nga po dito sa pandadawit sa kanya nitong si alias Totoy. And syempre itinanggi niya po yung aligasyon na yon na may kinalaman siya. Ang sabi po ni retired General Estomo dito sa kanyang sulat, una sa lahat, nirerespeto ko ang tawag ng katarungan hinggil sa isyu ng missing sabungeros at sa karapatan ng kanilang mga mahal sa buhay na malaman ang tunay na nangyari at makamit ang hustisya. Second, I categorically deny my involvement in any manner, and I will present evidence to clear my name, sapagkat ang pag-uugnay sa aking pangalan ay walang sapat na patunay, and while I won't get ahead of any investigation, naniniwala ako na dapat ang katotohanan lamang, at hindi sa salita na galing sa iba ang mananaig sa paghahanap ng katarungan. I am ready to answer any allegations at the proper forum to clear my name. I have faith to the impartial justice system and due process of the law. At para kay Ginoong Patidongan, sa kanyang ginawang paninira sa aking pagkatao at reputasyon, inihahanda na ng aking mga abogado ang kaukulang kaso sa malisyoso, at walang batayang akusasyon sa akin. Naniniwala ako na sa huli, ang katotohanan ay mangingibabaw. So ano daw po ba ang naging partisipasyon nito ni General Estomo ayon kay alias Totoy? Well, kung matatandaan ninyo, ang sabi po nitong whistleblower, ito daw general na ito ang nagsuggest kay Charlie Atong Ang na iligpit siya para daw po wala ng problema. At di umano ay member daw po siya ng Alpha Group ni Mr. Atong Ang, na ang sabi sila daw yung naghahati-hati ng worth 70 million na payout ni Atong Ang sa kanila buwan-buwan. Alam mo ito si Mr. Atong Ang, chismoso rin kasi ito. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Estomo, hindi ko lang ginagawa. That's it. That's it. May mga client sila. Pag sinabing pa, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sa mga siguro hati-hati sila sa 70 million ama. Sinabi din po ni Totoy na isa sa mga makakapagpatunay na sangkot nga ang ilang kapulisan sa krimen na ito ay yung mismong mga vouchers na nagpapakita na may nangyari po talagang bayaran di umano. At nakapirma nga daw po doon yung mga pulis na tumanggap. Noong Martes ng gabi, ibinigay na ni Patidongan sa mga pulis sa mga petty cash voucher na ito na naitago raw ni Patidongan. Sabi niya, ito raw ang patunay ng mga binabayad nila Atong noon sa mga pulis. Ang isang petty cash voucher nakapangalan umano sa isang police colonel na may halagang 200,000 pesos. 2 million pesos naman umano para sa isang police lieutenant colonel at mahigit 2.6 million pesos umano para sa isang unit ng PNP na siyang tumrabaho raw. So siguro kung sakali na magkakaharap-harap sa korte at mailabas nga itong mga vouchers na ito, doon po magkakaalaman kung sinong nagsasabi ng totoo, ano po. Pero syempre sabi nga ni General, meron din daw siyang ebidensya na maglilinis ng pangalan niya. So kaya ang mangyayari dito mga kababayan is magtatagisan ito ng mga ebidensya talaga. Let's see kung kaninong ebidensya yung nagsasabi ng totoo, no? At ang sabi nga din po ni General Estomo ay sasampahan din daw po niya ng kaso itong si Totoy dahil sa paninira sa kanyang reputasyon. And since na nailabas na po nitong General yung kanyang sagot dito sa bintang ni Totoy, pinagpapaliwanag din po ng NAPOLCOM yung ilang mga pulis
na pinangalanan din ni alias Totoy. Actually, yung ibinalita namin sa inyo ng mga pangalan nung isang araw, kulang pa po pala yun. As per GMA, meron pa pong mga nadagdag na pangalan. Ito, panoorin po natin, ano? Tinampakan din ng reklamo ang mga aktibong opisyal na sina Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at Police Major Mark Philip Almedilla. Gayun din ang non-commissioned officers na sina Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Senior Master Sergeant Anderson Abari, Police Staff Sergeant Alfredo Andes, Police Staff Sergeant Edmond Muñoz, Police Corporal Angel Martin. Dawit din ang 3 pulis na na-dismiss na raw sa serbisyo na sina Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Master Sergeant Michael Claveria at Police Corporal Farvi de la Cruz. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalit. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilalang kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin medyo kulang to. Ngayon, maliban po dito sa retired general na binabanggit ni Totoy at doon sa 12 pulis na pinangalanan niya, meron pa po ngayon na isa pang lumilitaw na congressman daw na di umano ay sangkot din daw po dito sa kaso ng mga missing sa Bungeros. As per Patidongan, kasali din daw po itong isang party list representative na di umano ay member din daw po ito ng Alpha Group ni Mr. Atong Ang. At milyon-milyon din daw po ang kinikita nito sa sabong at sa iba pa pong sugal. Ito, pakinggan natin yung balita. Malaki knowledge yan kasi membro yan ng Alpha eh. Membro si Sunny Lago ng Alpha. Yan yung congressman na yung legalista. Ayon kay Patidongan, kabilang si Sonny Lagon ng Ako Bisaya Party List sa mga pinakamalalaki ang kinikita sa sabong at isabong operations. Aniya, kumikita ang Alpha members ng daan-daang milyong piso buwan-buwan. At sila rin umano ang grupo na responsable sa pagpapadukot sa mga sabongerong ng Tchotchope o namimirata ng mga online betting platform. Halos lahat dyan, taga 100 million, 90 million, depende sa share. Merong nagsishare dyan na 700 million, 800 million. Aman. Kwento pa ni Patidongan, isa si Lagon sa mga sumang-ayon sa pagpapaligpit sa mga missing sabongero. Sabi ni Mr. Atongang, kung hindi natin gagawin to, babagsak yung negosyo natin. Tapos sino bang sang-ayon dito? Kumbaga napag-desisyonan na yan na isang meeting lang. So tuloy-tuloy na yon. Sa pagsisiyasat ng Bilinary News Channel, isa si Lagon sa mga aktibong miyembro ng Pitmasters. Noong Mayo, itinanghal siya bilang solo champion sa Pitmaster Cup sa Manila Arena. At isa sa mga advokasya ng party list na kanyang nire-representa ay ang sabong industry. Sinubukan ng Bilinary News Channel na kunin ang pahayag ni Lagon pero hindi pa ito sumagot sa aming mga mensahe. So dito mga kababayan, kung mapapansin ninyo, hindi rin talaga mga basta-bastang tao itong mga pangalang binibitiwan ni alias Totoy, no? And let's say, totoo man itong mga alegasyon na ito, makikita din natin dito na ang yumayaman talaga sa sugal ay hindi yung mga karaniwang mananaya. Biruin ninyo yung kinikita nila, sabi ni Totoy, 100 million pesos, 90 million pesos, 700 million, 800 million a month po yan, ha? Imagine saan mo ilalagay yung ganong kadaming pera, di ba? So ito po yung isa sa mga gusto nating iparealize sa ating mga manonood, sa ating mga kababayan. Na sa sugal po, hindi po yung mga karaniwang mananaya ang yumayaman. Manalo man sila minsan, hindi po nila yun ikayayaman eh. Kasi pag naubos yun, mahirap pa rin naman sila. Ang talagang yumayaman po sa mga sugal, especially sa mga online sugal, ay yung mga may-ari ng mga kumpanyang ito. So ito sana yung ma-realize ng mga nagsusugal, both online and physical gambling, ano? Tandaan nyo, hindi kayo yayaman sa sugal. Mauubos na yung pera nyo, masisira pa yung buhay nyo, masisira pa yung pamilya nyo pag na-addict kayo. Imagine ilang pamilya dito sa Pilipinas
ang nasira, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, ang nasira, nawasak dahil po sa sugal, nagkautang-utang. Pwede nyo pang ikamatayan. And lastly, ang mapapayaman nyo is yung mga gambling lords pa. So that would be the negative implication of gambling sa buhay ng isang tao. So yan po yung lagi nating sinasabi even during the time na tayo ay sa ating mga religious episodes, ano. At ito pa po mga kababayan, alam nyo ba na maliban kay Totoy, isa pa pong potensyal na witness ngayon ang lumulutang sa kasong ito. At ito nga po ay si Calamba City Councilor Arvin Mangiat. Ito naman po yung napabalita noong 2008 na inambush nga daw po pero nakasurvive. Tapos inambush ulit siya ng 2021 pero nag-survive ulit siya. Actually, kung madididig ninyo itong kwento ng counselor na to, masasabi ninyo na milagro. Kasi biruin nyo, 200 bullets daw ang pinakawalan sa kanya during the 2021 ambush. At ni isa walang tumama Pasado 1:00 ng madaling araw nitong June 29 nang makuna ng CCTV sa Calamba, Laguna ang pagdaan ng isang pulang AUV. Ang hindi niya alam, sinusundan na pala siya ng dalawang itim na SUV at isang motorsiklo. Pagdating sa kalsadang ito, nakuna ng CCTV ang pagharang ng mga suspect at panalambang sa pulang sasakyan. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pagbaba ng isang gunman at pagpapaputok ng sunod-sunod gamit ang isang high-powered firearm bago tumakas ang mga salarin. Hindi bababa sa 5 suspect ang nagpaulan ng bala sa sasakyan ng kapitan. Buhay pa, okay pa. Buhay yung Nailawan niyo pa? Oo, sabi na, buhay pa eh. That's the 2021 ambush. And noong 2008 na inambush daw siya unang-una, 98 bullets naman daw po ang pinakawalan sa kanya at wala rin ni isang tumama sa kanya. Marami nga pong nagtaka kung bakit po ako nabuhay nung time na yun. June 29 po yun, 2021. Yung mga tao na po after nung shootout sa akin, sila na po yung naglabas sa akin sa sasakyan dahil nag-automatic lock po yung sasakyan ko, nag-total rig po. Marami pong nagtaka na pagbukas po nila ng pinto, bigla po akong lumabas at buhay po. Wala po akong naging tama po ng bala. Mga galos lang po mula po sa bubog ng sasakyan. 200 bala, Counselor? Kulang 200 na bala po. At ni isa wala akong tumama sa inyo? Wala pong tumama, ma'am. At nasundan na rin po. Nung nakaraan pong 2008, nagtangka na rin po sa akin, inambush din po ako. 97 na bala naman po. Wala rin pong tumama. So, ibig sabihin is talagang niloob din ng Diyos na mabuhay itong taong ito for some purpose, ano? Ang hinala nga po niya noon ay inambush daw po siya ng mga nasagasaan niya sa issue ng droga. Pero later on, inamin nga daw po sa kanya ni alias Totoy na itong si Charlie Atong ang din daw po ang nasa likod nitong dalawang ambush sa kanya. At kung mapapanood ninyo yung interview sa kanya, alam niya halos lahat ng mga sinasabi ni Totoy sa media. In fact, kinonfirm din niya yung existence ng tinatawag na Alpha Group. At ang sabi po niya ay binubuo nga daw po ito ng nasa 20 high-profile individuals na kumikita nga daw po ng 70 million pesos kada buwan. So nagko-corroborate yung sinasabi niya at saka sinasabi ni alias Totoy. And for your information mga kababayan, ito pong si Councilor Mangiat ay dati daw po itong master agent ng online sabong ni Mr. Atong Ang. Kumbaga po ay ka-level niya yung isa sa mga 34 na missing sabongeros na si John Lasco dun sa binalita natin sa documentary, no? Sila ang trabaho nila is nagre-recruit sila ng mga gamers, nagpo-proseso ng taya online at saka nag-i-issue ng payout sa mga nanalo. Ngayon, nung sabihin ni alias Totoy na si Atong Ang yung utak ng ambush kay Mangiat, nagtaka nga daw po itong si Mangiat. Kasi ang alam niya, wala naman siyang atraso o utang kay Atong Ang Pero ang sabi po ni Totoy, parang pinaghihinalaan daw itong si Mangiat na boss o protector ng mga tsope, yung mga mandaraya sa sabong.
Ang kwento po kasi niyan is meron yatang inaanak itong si Manggiyat na nandaya sa sabungan. Sinwerte, nakatakas, itinago ngayon nito ni Manggiyat. For several weeks, itinago niya itong taong ito. Kasi nga, delikado na nga yung buhay. So siguro may nakatunog na siya yung nagtatago dun sa sabungerong Mandaraya. Siya ngayon yung pinagbuntunan, inambush siya. Pinaghinalaan siyang protector ng mga Mandaraya. So parang ganun yung nangyari. Kaya tuloy gustong ipapatay ni Atong Ang daw di umano itong counselor na si Manggiyat, ano? Pero nagbago ang lahat nang may sabungerong nagtangkang tumakas sa AA Cobra Farm sa Santa Cruz noong June 2021. Nagpatulong umano ito kay Manggiyat na makipag-ayos kay Ang, pero siya ang napasama. Sabi ko doon sa friend ko na malapit din kay Mr. Atong Ang na tulungan namin. Kaya naging suggestion naman niya, pag nilapit natin yan, baka maging suspect pa tayo. Tayo pa pagsuspecha na nagpipinang Star Guy. Pinapaambos yan ni Mr. Atong Ang sa halagang 2 milyon. Dahil ang akala ni Mr. Atong Ang ay ito si Arvin Manggiyat, siya ang pinanser ng Manchuchupi. Ngayon, minisyonan na pinapaambos. Kinabukasan, parang gusto na manghingi yung mga dumali kay Manggiyat. Sabi ko kay Mr. Atong Ang, bakit ko bigyan ng 2 milyon yan? Hindi naman namatay si Arvin Manggiyat. At kilala din daw po ni Manggiyat yung 12 pulis na sinampahan ni Totoy ng administrative case noong isang araw. In fact, ang kwento nga ni Manggiyat, ito daw mga pulis na ito is sila din daw yung may kinalaman sa pag-ambush sa kanya. So I think kung magiging witness din itong si Manggiyat, malaki yung chance na magko-corroborate yung kanyang mga sinasabi doon sa sinasabi ni Totoy na siya naman magpapalakas sa kaso laban po sa kung sino man yung mastermind sa mga pagkawalang ito, no? And maliban po sa counselor ng Calamba na si Manggiyat, meron pa pong isa na potential na tumistigo din, mga kababayan. Kung napanood ninyo yung dokumentaryong ginawa natin about dito sa missing sabungero, nasa taas po yung link, binabanggit natin doon na may nagnakaw sa ATM at nag-withdraw ng lahat ng pera nung isa sa mga nawawalang sabungero. At nakuhanan po siya ng CCTV footage ng bangko na pinag-withdrawhan niya. Yan daw pong tao na yan ay malapit na rin daw po yung lumantad. Kilala daw po ni alias Totoy kung sino yan. At ilalantad din po yan sa takdang panahon, sabi niya. So pag nagkataon, magandang balita na naman ito para sa pamilya ng mga biktima. Nung unang napanood ko to, na-curious din talaga ako kung paano ba napunta sa kanya yung ATM card na yun At sinong nag-utos sa kanya na mag-withdraw niyan. So at last, buti naman lalantad na rin siya at makikilala na rin natin ngayon kung sino yan. Kahit siguro yung asawa at saka yung tatay ng Melbert, yung isa sa mga missing sabungero, interesadong makilala kung sino yung tao na yan na kumuha ng ATM at naglimas ng lahat ng pera ng kanilang anak, ano? Kaya nga sana lumabas na rin siya Yung nag-withdraw na yan, tao ko rin yan. Isang witness ko rin yan. Close in, mga security ko yan noon. Saka ko na ilabas yan pag kinakailangan. Malaking may tulong yan, gawa yung ATM na yan doon sa isang missing sabungero. At ang masama niyan, inutusan lang yan ng isang tao ko rin. Siya ang kumuha ng ATM bago mawala yung missing sabungero. Inutusan siya nitong tao na ito para ano? Para mag-withdraw. And ito pa po, mga kababayan, bukod sa isang general, 18 pulis, isang congressman, isang dating judge, idinadawit din po ngayon ni whistleblower alias Toto yung isa pang abogado ni Mr. Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz na di umano ay parte din daw po ng Alpha Group or yung mga bumoto daw na ipadukot yung mga nawawalang sabungero. Kasi Attorney Caroline Cruz, kasama rin yan. Dahil mayroon siyang partisipasyon na parang sa draw. Doon siya nabigyan. Sabi ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gagawin to, babagsak yung negosyo natin. Well, sinasabi kong daw kasi hindi pa naman napapatunayan wala pa namang hearing na ginaganap, wala pang verdict sa kanila. Kasi mayroong mga nagko-comment sa atin,
Puro ka naman daw. Hindi daw sigurado yung mga binabalita ko kasi puro daw. Talagang hindi pa sigurado kasi nga wala pa namang nagaganap na hearing, hindi pa naman sila nahahatulan eh. At saka itong mga sinasabi ni alias Totoy, ito'y mga allegation pa lang. So what do you expect? Alangan masabihin kung confirmed na, di ba? Alam nyo yung salitang di umano at daw, iisa lang ang kahulugan nun. Kaya don't expect na hindi ako magsasalita ng daw or di umano. Kasi lahat ng mga ito, mga kababayan, ay allegation pa lang. Sana maintindihan po yun ng ibang mga nanonood, ano? So, humahaba po ng humahaba yung mga listahan ni Totoy. Sabagay, kasi nga, di ba, gaya ng nabanggit natin kanina, umaabot daw po ng nasa 20 ang mga miyembro ng Alpha Group ni Mr. Atong Ang according kay Councilor Manguiat. Pero syempre, kahit naman banggitin ni alias Totoy lahat ng 20 na yan, lahat din naman yan tatanggi eh. Lahat naman yan magdi-deny eh. Sasabihin nila wala silang involvement dyan. Like yung congressman na nabanggit ni Totoy kanina. Dininay niya yung aligasyon. And ito si Attorney Caroline, nag-deny din. So Totoy can name whoever he wants to. But at the end, it will remain just a mere allegations dahil i-deny naman nila lahat yan. Unless mayroon talaga siyang matibay na ebidensya like yung mga vouchers na pinakita niya sa DOJ, ano? And aside from that, may balita din tayo na magkakaroon daw po ng investigasyon ang Quadcom ng Kongreso tungkol dito sa kaso ng missing sa Bungeros. At doon mga kababayan, posible na lumutang po lahat ng pangalan na dapat lumutang. Pero syempre, malaki din po ang tsansa na kapag napunta sa Quadcom yan, talagang magiging politically motivated na talaga tong kasong ito. Siyempre, alam naman natin kung kaninong pangalan na naman mauuwi ang investigasyon na yan. Hindi naman tayo ipinanganak kahapon para hindi natin maramdaman kung saan papunta yung investigasyon ng Quadcom, di ba? Bahala na sila dyan. Sabi ko nga sa inyo, tayo dun lang tayo sa kaso ng mga sabungero, no? Hindi na para isisipa dun sa ibang mga tao na wala naman talagang direktang kinalaman dyan. So, kamustahin naman natin yung retrieval operation na ginagawa ng Philippine Coast Guard tungkol dyan sa mga nawawalang katawan sa Taal Lake. Ano na bang balita dyan? Kasi ang pagkakaalam natin, this is the 6th day ng paghahanap nila. Well, batay po sa report ay nasa 91 na buto na daw po ang nakukuha ng Philippine Coast Guard dyan sa lawa ng Taal. At 6 po sa mga ito ang hinihinalang buto nga daw po ng mga tao o ng tao. At isa po dito ay galing daw po sa balakang hip. O diba? At least mayroon ng isang confirmed na buto ng tao. Actually, ang sabi nga po ng mga forensics, matatagalan pa po itong prosesong ito. Kasi alam nyo naman ng tubig ng Taal, yan po ay may halong sulfur o asupre dahil nandyan nga po yung bulkang Taal. So may possibility na mahirapan po ang mga forensics dahil nababad nga daw po sa sulfur yung mga buto sa loob ng ilang taon. At patutuyuin pa po yan. Ang sabi nga po ay aabutin daw po ng 21 days bago daw po makuhanan ng DNA yan na pwedeng i-match naman dun sa mga kamag-anak. So meron silang mga aparato na gagamitin dyan para ma-extract yung DNA ng mga buto. Kaya medyo matagal pa po talaga itong prosesong ito mga kababayan. Sa machine po na yan, i-extract yung DNA mula dun sa buto na nakuha nga po doon sa Taal Lake. At pag nakuha na yung DNA, dito naman po yan dadalhin sa laboratory na ito. Nandyan po ang genetic analyzer. Yan po ang maglalabas ng iba't ibang impormasyon na galing doon sa buto. Yan naman pong impormasyon na makukuha sa buto ay i-cross-match doon sa mga impormasyon na nakuha naman sa mga kaanak ng biktima. So I think hanggang dito na lang muna yung ating mga balita and muli po ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagsubaybay. Muli ay magandang araw po sa inyong lahat.